Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at kabayan ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria, ay ating ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magtulungan ng pasanin for the love of Christ. Pakihisa sa paghihirap ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa mabuting balita o bagong tipan ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At mula po doon sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 2, talatang 23. Ito po ang mensahe. At nanirahan sa bayan ng Nazaret upang maganap ang sinasabi ng propeta. Siya'y tatawaging Nazareno. At papatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 8, talataang 34. Ito po ang mensahe. Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol Pedro. Pedro, Kabanata 2, talatang 21. Ito po ang mensahe. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay nagtiis para sa inyo. Binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. At ipapatuloy po natin sa kay Apostol San Juan, 1 Juan, Kabanata 3, talatang 16. Ito po ang mensahe. Dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Iniaalay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa mga kapatid. Dapat din natin iaalay ang ating buhay para sa mga kapatid. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan pa rin, 1 Juan, Kabanata 4, talatang 11. Ito po ang mensahe. Mga minamahal, yamang ganoon kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Galatia, Kabanata 6, talatang 2. Magtulungan tayo sa pagdadala ng pasanin, at sa ganitong paraan ay matuwa ninyo ang utos ni Kristo. At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 13, talatang 34. Ito po ang mensahe. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paano iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Ngayon, ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang ibig sabihin ng mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula doon sa tema na magtulungan ng pasanin for the love of Christ at pakisa sa paghihirap ng ating banal na Panginoon sa Kristo. Ngayon, ayon po sa ating banal na Panginoon Diyos, mula doon sa kay banal na Panginoon sa Kristo sa mabuting balita na pinatunayan ng mga apostol ay nasabi ng ating banal na Panginoon Diyos dito na kung ibig nating sumunod sa Kanya ay lilimutin natin yung ating mga pansariling interes. Kundi tayo ay papasanin natin yung krus at susunod tayo sa Kanya. So, ngayon, iiwanan natin ang lahat at tayo susunod sa Kanya. Ngayon, kung tayo magkakaisa, para sumunod sa Kanya, ay tayo ay lahat ay magkakaroon ng isang buklod para sa ating pananalig na ang iniisip natin ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi tayo ay nagkakaisa doon sa parang isang kaharian para sa Diyos. At tayo ay makapamumuhay na maayos doon sa biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin. So ngayon, kung tayo ay sinasabi din ng ating banal na Panginoon sa Kristo, ng banal na Panginoon Diyos, tayo ay nagkakaroon ng nagtitiis tayo ng hirap mula doon sa pagsunod sa ating banal na Panginoon, mula doon sa mabuting balita. Ang pagsunod natin sa Kanya o yung hindi na ating dinadala ang ating
sariling krus at hindi yung sariling interes, ay tayo ay nagkakaroon ng pagtitiis o maisakatuparan yung kalooban ng Diyos mula sa mabuting balita. Ganun kahirap na natitiis na maisakatuparan ito sapagkat maraming mga bagay na humihikayat ng hindi mabuti at gumagawa ng hindi maganda para maisabuhay natin itong mabuting balita. Kinakailangan natin ng katatagan at pagtitiis para hindi tayo mahikayat doon sa kasamaan at matuwid nating na isa sa buhay yung mabuting balita. Parang batas. Tayo mamumuhay under the law. So ngayon kung nag-violate ka, makukulong ka. Ganun kasimple yun. Ngayon kung binabiolate natin hindi natin sinusunod yung kalooban ng Diyos, meron tayong kaparusahan sa taon ng manon. So kaya kailangan maging matatag tayo sa pamumuhay na hindi natin halimbawa sa simpleng legal, huwag natin lalabagin yung legal. So magpakatatag tayo na hindi tayo gagawa ng kasamaan, lalabagin yung legal at makukulong tayo. Ngayon, kung magiging matatag ka na hindi mo lalabagin yung legal sa pamumuhay mo, kasi nagugutom ka pa, hindi ka makukulong. Pwede ka namang manghingi, pwede ka namang humingi ng tulong para ikaw ay mabigyan ng trabaho, ikaw ay mabigyan ng pansamantalang kakanin mo, at ikaw ay makapamuhay muli ng maayos. Pero kung gagawin mo, gagawa ka ng kasamaan para doon, huwag mong gagawin yun. Kailangan mo maging matatag doon sa kinaharap mo kung ganun yung sitwasyon ng buhay mo at iba't ibang sitwasyon ng buhay. So, ganun tayo dapat na sinasabi natin na doon sa pakisa natin, doon sa paghirap ng ating banal na Panginoon Kristo na ganyan natin pinapasan yung ating krus na kung ano man yung kinasasakitan natin sa buhay ay kakapitan natin yung mabuting balita, yung pananalig sa Kanya, maging ehemplo yung kanyang paghihirap upang malagpasan natin yung mga pinapasan natin krus sa buhay. Ngayon, kaya nga sinasabi ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay mag-inigan upang sa ganun tayo ay magkaroon ng kagaanan sa ating pamumuhay na para tayo namumuhay sa isang kaharian na tayo ay sinasabi ng Diyos na tayo ay magtulungan ng ating pasanin. Diyan sa pagsasabuhay ng mabuting balita, tayo magtulungan ng ating pasanin para magaan tayo sa ating pamumuhay. Kaya nga, mula pa lamang diyan sa mga aral na yan, sinabi nga naman ng Panginoon sa Kristo, kapag ikaw ay sumunod sa Kanya, ay bibigyan kanya ng mga mamatok, ng magaan na pasanin. So, hindi ganun kahirap. Kaya kung tayo nagkakaisan lahat, dito sa pamumuhay nito, makakaranas pa rin tayo noong konting tiis at paghihirap sabagat tayo ay nandito ba sa estado na ito ng ating pagkatao na tayo ay nasasaktan, tayo ay nakararanas ng hirap mula dun sa ating kapwa-tao na kagagawa ng hindi mabuti, at iba't ibang bagay na ating nararanasan sa katawang taong ito na tayo ay nagkakaroon ng mga hirap sa ating pamumuhay. So, tayo magiging matatag, kayong paman tayo ay yung biyaya ng Diyos kung tayo ay susunod, tayo makapamumuhay ng mabuti. Sabagat, kung tinitingnan natin para bang yung ang mayayaman ay mo nakapamumuhay na parang hari o parang sila ay walang problema sa buhay. Kayong man lahat ay may suliranin sa buhay. Hindi lamang kahit na ikaw ay nandun pa sa isang napakagarang bahay, mayroon ding iba't ibang suliranin sa buhay sila na kanilang kinaharap. Hindi lamang yung mga tao na tuwing makikita na ikaw ay namumuhay sa barong-barong, ay ikaw lamang ay may suliranin sa buhay. Lahat ay may suliranin sa buhay at mayroong kinaharap na paghihirap. Hindi lamang yung kumakain ng lubos-lubos ang walang suliranin sa buhay. So, maaaring pinansyal yung problema mo, pero sila ay iba ang maaaring problema sa kanilang buhay. So, kaya kinakailangan tayo magtulungan sa ating pasanin para tayo ay magkaroon ng kagaanan sa pamumuhay at tayo ay magkaroon ng mahusay at mayroong kaligtasan espiritual. Kung susundin natin yung mabuting balita, tayo ay at magkakaroon tayo ng katatagan, tayo ay makapamumuhay na maayos at may kaligtasan espiritual. Ganun lang makasimple nating iraraos yung buhay na ito na tayo magkakaisa sa pagtulungan at mairaos at tayo magkaroon ng mabuting pamumuhay at may kaligtasan espiritual. Ganun kasimple yan. Pero nagiging mahirap sa atin yung pamumuhay sabagat mayroon nakagagawa nga ng masama sa kapwa-tao. Lalong-lalo na
kung yung kasamaan na ginagawa nila ay napakabigat. Na halimbawa, yung buhay mo ang kanilang ginagawa ng masama, ang gaya ng nangyayari mga pang-aabuso, halimbawa mula sa pamahalaan pa naman, na pinagtiwalaan ng Diyos para mamahalan ng mabuti, yung mga korupsyon, yung mga malalaking mga pagkakasala, yung mga pang-aabuso na ikaw ay mananamantala sila doon sa lipunan, halimbawa ganun. Mananamantala doon sa sistema, sa politika, yung mga ganyan. Mga malalaking mga bagay, hindi lamang yung nakasalubok ang isang masamang ugali, sinipakan na lang doon. So, isang bagay na naranasan natin na paghihirap na tayo ay nagagawa ng hindi mabuti ng mga tao nakagagawa o nagkakamali doon sa kanilang pamumuhay. Kaya tayo magiging matatag doon. Sapagkat kung tayo hindi magiging matatag, tayo maaari makagawa rin ng pagkakamali sa kanila na magdulot naman ng hindi mabuti rin sa atin. Na maaaring idulot din ng ating tayo ay mapariwara o tayo ay makulong din kung tayo ay mas labis na gagawa ng hindi mabuti doon sa ganong klase ng mga iba't ibang mga sitwasyon. Kaya tayo ay samahan natin ating banal na Panginoon Kristo sa kanyang paghihirap sa krus. Tayo ay magkaroon ng iba yung pag-ibig sa ating kapwa, abutin din man natin yung ganong klase ng mga bagay na ibigay natin yung buhay natin para sa kabutihan, para sa mabuting balita, para sa ating kapwa ay ating kayang gawin para sa ating kapwa. Ngayon, kung tayo naman lahat ay nagkaganon, kaya nga tayo ay simpleng-simple lamang. Kaya nating ibigay ang ating buhay sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ganun lamang kasimple yun na tayong lahat ay gagawa ng mabuti at ganun natin ibinibigay ang ating buhay para sa ating kapwa at iba't ibang mga bagay para tayo ay ipakita natin yung ating pagmamahal at pag-ibig sa ating kapwa. Ngayon, kung tayo ay, kaya sinasabi natin ng banal na Panginoon Diyos, tayo magkaroon ng pag-ibigan. So, ganyan tayo susunod sa ating Panginoon Diyos o pagmamahal sa ating banal na Panginoon. Pagmamahal natin sa banal na Panginoon Kristo ay ating talimain yung kanyang aral ng pag-ibig at aral ng ating banal na Panginoon Diyos na pag-ibig at tayo mag-ibigan tayong lahat ng mga tao. So sa pamamagitan nito, tayo makapamumuhay ng maayos. Mayroong pag-ibig. At sa pamamagitan niyan ay iba't ibang mga bagay na kabutihan ay ating magagawa. Yun nga yung sinasabing buod ng paggawa ng kabutihan, yung pag-ibig. So kung mag-iibigan tayong lahat, ay iniibig natin yung Diyos at gumagawa tayo ng mabuti. Ganun lamang kasimple yun. So muli, sana ay nakapagsabaw naman ang Bible-ized promotion hinggil sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo nagabayan sa linggong ito para sa inyong kaligtasang spiritual. At kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual. Ngayon, nagbagabayan tayo palagi ng Banal na Santa Maria, ng kanyang milagro at himala at ang kanyang kaliwanagan mula sa banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon Kristo. Sa Interpretive Unity, tayo patuloy na magkaisa at tayo pagbukulo rin doon ng banal na Santa Maria pag-unawaan sa ating mga reliyon. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.